Salamat sa'yo lang. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang iaalay, O Jesus, O Jesus. Hello, magandang umaga mga mahal kong kamanggagawa at kapatid sa Panginoon. Bigyan natin ng masagana at mabiyayang papuri ang ating Panginoong Diyos sa magitan po ng isang papuri ng palakpak sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. This is our opportunity to worship Him, to give glory to the Lord. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito, at tayo ay binigyan ng pagkakataon upang patuloy na magkasama-sama sa atin pong pang-umagang pananambahan, no? So, purihin ang Panginoon. Kumusta na mga kapatid? Isang malaking pasasalamat ngayong umaga. Gising mga kapatid. Ano na ba ang ating sitwasyon? Ano na po ang ating kalagayan? Hallelujah. Kahapon po ay wala po ang inyong lingkod dahil nagkaroon po ng isang napakahalagang okasyon sa buhay ko, na kung saan ay another upgrading ng Panginoon para sa aking education. So, meron akong graduation kahapon. Alas 4 na madaling araw ang inyong lingkod na umalis kasama ang aking asawa. So, purihin ng Panginoon, at ngayon naman ay tayo pong lahat ay magpatuloy. Magandang buhay sa ating lahat. Asa na ang bawat isa. God bless us all. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa isang pananalangin. O aming Amang nasa langit, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, nais po namin ipagkatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, patuloy na ipagkaloob sa iyo ang aming buhay. At sa umagang ito, hinihiling namin ang paglilinis at pagpapatawad, Panginoon, ng aming Panginoong Hesukristo sa aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, hinihiling din po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang patuloy na kumilos at magbigay ng patuloy, O Diyos, na kalakasan at kaunawaan sa lahat ng mga salita mo na siyang aming matutunghayan sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At amen. Praise the Lord. Hallelujah. So praise the Lord mga kapatid, ano? Magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay mayroon pong pamagat na to everything there is a season. Sa lahat ng bagay ay may kani-kaniyang panahon. Parang ganun po ang ibig sabihin ng mga talatang ito, na kung saan ay atin pong pagbubulay-bulayan. Magandang umaga, paring Louie, Pastor Louie ng Lamb Baptist Church. Good morning, pare. Salamat sa iyong pagdaan sa aking ministeryo tuwing umaga. You are always supportive. Hallelujah. So to everything, there is a season. Basahin po natin ang paksa na atin pong pagbabasihan sa umagang ito. Ecclesiastes 3:1-8. Ang lahat sa mundong ito ay may kani-kaniyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim,
ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. At last, sabi doon, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Come on, give him the best clap offering sa Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na amin pong binasa. Hallelujah. As we read today's verses na makikita natin, yung mga talata na binasa natin, totoo po yan, kapatid. Amen po ba? There is a amen sa bawat isa sa atin. Ano? Totoo po talaga yan, mga kapatid. Nakikita natin yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikita natin yung mga bagay na yan na sa buhay ng isang tao ay merong tinatawag na pagbagsak at pagtayo. There is a there is a rise, sabihin natin na merong ups and downs ang buhay ng isang tao. Totoo po yan. It is a reality, no? Meron siyang tagumpay, meron din siyang pagbagsak, o sabihin natin kung paano nakukuha niya ang tagumpay. Meron ding panahon na siya ay nagkakaroon ng pagkabigo sa kanyang buhay, no? Meron mga pagkakataon na siya'y malungkot na malungkot at meron din naman pagkakataon na siya'y masayang masaya. Meron siya'y panahon na siya ay bukas ang puso, meron siyang panahon na sarado ang puso. So, ganun ang buhay. At ito po ay itinuturo o maliwanag na sinasabi ng Ecclesiastes that for everything there is always a season. Kani-kanyang panahon, sabi pa nga ng isang pelikula, weather lang yan. Totoo po yun. Weather lang yan. May mga panahon ng pagluha at mayroong panahon ng pagtigil ng luha o kagalakan. May panahon ng kasiyahan. May panahon ng kasiyahan, may panahon ng kalungkutan. So, yun po yung bagay na kung saan ay pinapaunawa ng mga talata sa bawat isa sa atin. Subalit, ito po yung natuklasan ko. At alam ko, natuklasan nyo rin yan, mga kapatid sa Panginoon. Ano? Kapag ang Diyos ang ginawa nating in charge sa buhay natin, ha? Kapag ang Panginoong Diyos ang siyang ginawa mong in charge sa buhay mo, anuman ang kalalagayan o sitwasyon mo sa buhay, ikaw ay tutulungan ng Diyos. It will help us through even to any kind of season na merong dumating sa buhay natin. He will help us get through those rough times, even in rough times. Kapag si Jesus ang binigay natin o pinaubaya natin ang ating buhay sa Kanya, anumang kalagayan, anumang sitwasyon na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya, siya po ay kayang lumagpas, magtagumpay at manatiling nakatayo sapagkat si Jesus ang ginawa niyang
pundasyon ng kaniyang buhay. Ito po ay ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ipinangako sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon, na ang sabi ng ating Panginoon ay hindi kita iiwan o pababayaan man. At yan ay isang pangako na dapat po nating pinanghawakan sa ating buhay. Pinanghawakan natin yan sapagkat ang katotohanan, ang mundo na ating ginagalawan sa pagkasalukuyan ay nasa ilalim pa ho siya ng sumpa. Yung mundo. Hanggat hindi po tayo naaalis sa mundong ito, itong mundo na ating ginagalawan, itong mundo na ating kinabubuhayan, itong mundo na ating kinatatayuan, ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya nga sinasabi ng Banal na Aklat, cursed is the land. Nung nagkasala ang tao ay ang mundong ito ay nandoon na sinumpa o nasa ilalim ng sumpa. Kaya nga di ba, sabi nga doon, ang isang lupa na dating napakasagana, ngayon ay kailangan mong bungkalin upang magkaroon ka ng tinatawag na bunga. So, sinasabi natin mga kapatid ang ganoong bagay sapagkat sa paligid, kung titingnan natin ang ating paligid, kung titingnan po natin yung ginagalawan nating mundo, makikita natin na ito'y punong-puno ng sumpa. Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga bagay na negatibo, punong-puno ng mga bagay na kung saan ay posible na ang bawat isa sa atin ay masaktan. Kaya nga po nagaganap yung mga pangyayari na merong panghuldapan, merong nakawan, merong patayan. Because the world is still under the curse. Under the curse. So dapat nating maunawaan yan. At dahil nandyan tayo, mararamdaman at mararanasan natin yan. At pwede tayong makaramdam yan. Katulad na lamang ngayon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, di ba? Makikita natin, ang pandemya, ang COVID-19, ay naririyan. Because, andito pa tayo sa mundong ginagalawa natin na nasa ilalim ng sumpa. Pero ang maganda na dapat nating maunawaan, dapat nating makita, no? Isang araw sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ibabalik niya sa tama, sa order ang sanlibutan. Amen? Ibabalik niya sa order ang sanlibutan at itong sanlibutan na ito, kapag ito'y nabalik sa order, wala na po yung mga sumpa na yan. Today is not the day for the world. But when Jesus Christ come, it is the day for you and me. Kaya nga, kinasasabikan natin, sabi ko nga noon, kinasasabikan natin ang kanyang muling pagbabalik sapagkat inaantay natin yung makita natin yung katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na ito. Anong ibig kong sabihin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon? Dahil ang katotohanan, ito ilagay natin sa ating isip at sa ating puso. Yes, totoo na ang ating mundo ay nasa ilalim ng sumpa. Subalit ito yung magandang katotohanan na dapat nating ilagay sa puso at isip natin. According to Galatians chapter 3, 13-14, tinubos na tayo. Christ has redeemed us from the curse of the law and having become a curse for us. So, makikita natin mga kapatid, na merong sumpa ang sanlibutan, subalit ang sino mang tumanggap sa Panginoon bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas ay binigyan niya ng tinatawag na katubusan sa kanilang buhay. Yung sumpa na yon sa kanila, dahil kasama po tayo sa nagkaroon ng sumpa ng kasalanan. Ang bawat isa sa atin ay naapektuhan doon sa tinatawag na kasalanan. Yun naman po ay matagal na natin alam. Pero ang kagandahan, na katotohanan na dapat natin maunawaan, bagamat mayroong sumpa ang sanlibutan, ngayon na tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ngayon ay tinubos niya na mula doon sa sumpa ng kasalanan. Kaya bagamat mayroong sumpa yung paligid natin, ikaw ngayon ay wala ng sumpa. Tinubos ka na ng Panginoon. At dahil sa tinubos tayo ng ating Panginoon, makikita po natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo,
Isa sa mga regalo at biyaya ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat inilipat niya tayo mula sa isang kamatayan, mula sa isang sumpa, tayo ay inilipat doon sa tinatawag na malaya na ang bawat isa sa atin mula sa isang sumpa. At ang kalayaan na yun, mga kapatid, ay atin pong tinatamasa. Ang kalayaan na yun ay atin pong tinatanggap. Ang kalayaan na yun ay nakikita na sa bawat isa sa atin. Kaya napakasarap isipin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na kung saan itong kalayaan na itong tinatawag na kaayusan ng buhay ng bawat isa sa atin ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, kasama sa tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos na kung saan ay nanahan sa bawat isa sa atin. At ang Espiritu ng Diyos ngayon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, itong mundo na puno ng sumpa ay naroroon na makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ngayon ay nasa panig natin. Anumang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin ay kakayanin mo. Kakayanin ko. Bakit? Sapagkat kasama mo si Kristo. Kasama mo ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa bawat isa sa atin, na siyang gagabay sa bawat isa sa atin, na siyang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, na siyang magko-comfort sa atin. Magko-comfort sa panahon na tayo malungkot, sa panahon na tayo ay naririyan na parang kulang na, sa panahon na kung saan ay nando na hirap na ang bawat isa sa atin, nando na makikita natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang bawat isa sa atin ay nakalaya na mula sa sumpa ng kasalanan. So yes, there is a seasons in life. Yes, there is a season in life. Meron tayong mga tinatawag na iba't ibang panahon na kung saan ay atin pong mararanasan sa buhay na ito, no? There's a season of life. But look, mga mahal kong kapatid, tingnan natin, mga kapatid. Tingnan natin yung seasons of life na yun as an adventure to us. Adventure that God is going to get you through. Anumang season, anumang panahon ang pwedeng maranasan ng bawat isa sa atin, tiyak ang tagumpay dahil kasama mo si Jesus. Hallelujah. Di ba doon sa Ecclesiastes, iba't iba yung season. May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng pagtatalim. Iba't iba yung season. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na iba't iba man yung season na yan, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay tunay nga na tinubos na ng Panginoon at binigyan niya tayo ng kalayaan sa bagay na yon, at higit sa lahat ngayon ay kasama natin ang banal na Espiritu. So anong ating kapahayagan ngayong umaga? Ang kapahayagan ko ngayong umaga ay tinubos na ako ni Jesus mula sa sumpa. Kaya't anuman ang dumating laban sa akin, ang aking Ama ang siyang magbibigay sa akin ng tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Come on, give it the best clap offering. Napakabuti ng Panginoon. Matapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin maiwasan ang iba't ibang panahon na posibleng dumating sa buhay mo, sa buhay ko. Pero isa lang tiyak natin. Anong tiyak natin? Kasama natin ang Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at sa kanyang ibinigay na biyaya, ang Santong Espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin. At dahil dito, tiyak natin ang tagumpay. Yan po ang tinapay na nagmumula sa langit na dapat nating kainin ngayong umaga. Tanggapin sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinagpala ka kapatid, pinagpala ko kapatid, mamuhay tayong may katagumpayan sa buhay na ito. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong biyaya
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagkakalob sa amin ng pagkakataon upang mabuhay. Yes, there is many seasons na darating sa buhay namin. Salamat because we believe, Lord, even ang season na ito ay ups and downs na dumating sa buhay namin. Nagtitiwala kami, Panginoon, nakasama ka namin at dahil dito, ang buhay namin ay tunay na magkakaroon ng tagumpay. Salamat po't gabayan niyo kami sa buong maghapon, pakapuspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy kang maparangalan sa magitan ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Magandang umaga mga mahal kong kapatid sa Panginoon. So bukas po sa ganap na 10:30 ng umaga ay ang atin pong lingguhang pananambahan. Magkaroon tayo ng excitement sa pag-abang para sa ating lingguhang pananambahan. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. Soli Deo Gloria.